mga sinugo ni Juan Bautista. So narito na ho tayo ngayon sa sumisigaw sa ilang si Juan Bautista na siya ho ay yung tinig sa ilang kung ano ho ang kanyang sinasabi ho rito sa mga sinugo ni Juan Bautista. Matapos tagubilinan ng 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Nabalitaan ni Juan Bautista na no'y nasa bilangguan ang mga ginawa ni Kristo, kaya't nagsugo si Juan ng kanyang mga alagad at ipinatanong sa kanya, "Kayo po ba ang ipinangakong paririto o maghihintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Nakakakita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketungin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-alinlangan sa akin." Pagkaalis ng mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan, "Bakit kayo lumabas sa ilang? Ano ang ibig ninyong makita? Isa bang tambo na iniuugoy ng hangin? Ano nga ang ibig ninyong makita? Isang taong may maringal na kasuotan? Ang mga nagdadaramit ng maringal ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ba ang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo. At sinasabi ko sa inyo, higit pa sa propeta, sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Narito ang sugo ko na aking ipinadalang mauuna sa inyo. Iahanda niya ang inyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit, ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa kanya. Mula nang mangaral si Juan Bautista hanggang sa ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng karahasan at inaagaw ng mararahas, sapagkat ang mga propeta at ang mga kautusan ay nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos hanggang sa dumating si Juan. Kung maniniwala kayo, siya ang Elias na darating. Ang may pandinig ay makinig. Sano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinutugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumasayaw. Nananambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak, at sinasabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at sinasabi naman nila, masdan ninyo ang taong ito matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Akin hong diniretso na hong basa. Itong unang sigwada ho ng chapter 11 ng Mateo, ang mga sinugo ni Juan Bautista. Dito makikita ho natin yun hong pagkakaiba ng sinugo ni Juan Bautista at yun hong patutuan na nagbubuhat sa Panginoong Hesus. Titingnan ho natin dito kung ito hong sumisigaw sa ilang na si Juan Bautista na siyang nauna bago ho dumating itong ating Panginoon, kung ano ho ang pakahulugan dito sa ating banal na aklat. Kuya Joe, ano po masasabi niyo rito? Mga kapatnubay, ang mga sinugo ni Juan Bautista, ayon po sa Panginoong Hesus, mapalad ang hindi nag-aalinlangan sa Kanya. Ibig pong sabihin, mas mapalad po ang hindi nag-aalinlangan sa Kanya. Mas mapalad po kay Juan Bautista dahil may alinlangan siya sa Panginoong Hesus kung siya ang Kristo, ang ipinangakong darating. Kahit batid niyang nagpapagaling ng mga bulag, ng mga pilay, ng mga ketongin, ng mga bingi, at binubuhay ang mga patay. Ayon po sa banal na aklat, ang Panginoong Hesus, ang pinakamakapangyarihan sa langit, bumaba sa lupa, nagpakaaba,
dahil sa pagmamahal sa atin. Ang tanong, sinusuklian din po ba natin ng pagmamahal ang ating Panginoon? Yun. Aking ninanamnam yung sinasabi ni Kuya Joe. Nakikita natin doon sa paliwanag ni Kuya Joe kung ano yung pagkakaiba ng nauna kay Jesucristo at sa ating Panginoon, na si Juan na sumisigaw sa ilang, magbago na kayo, nasa likuran ko na ang higit na dakila kaysa akin. Pero hindi nila pinaniniwalaan yung itong isinisigaw ni Juan Bautista. Sa panahon ngayon, Kuya Ben, mapakarami rin ang sumisigaw na ganon. Nakaka-confuse na eh. Nung araw siguro yung mga tao na tagasunod ni Juan Bautista at yung sa Panginoong Hesus noon, nagkaroon din ng pagka-confuse sila. Bakit ganun ba talaga ang naliligaw ng mundo, yung mga aral, samantalang merong mga aral ngayon na dapat paniwalaan, meron ding aral naman na hindi karapat dapat na paniwalaan, ay siyang napapaniwalaan. Bakit nagkaganon ang takbo ng mundo, Kuya Ben? Alam niyo po, pag sa susuriin natin talaga ang kalalagayan kahit ng mga panahon, marami kasing mga dalubhasa din noon na nangangaral, at katulad ng mga skriba at pariseo na magkakasama, sumusunod sila doon sa mga kautusan, pero baluktot yung pangangaral, pero based on the law, nakabatay sa batas. Kaya minsan maliligaw ka sapagkat yung batas ay pinasusunod ayon sa kanilang pagpapaliwanag, ayon sa kanilang kaisipan, hindi sa kaisipan ng Diyos. Kahit sa panahon ngayon, napakaraming naglulutang tulad niya na Kuya Men, na ang pagpapaliwanag ng salita ng Diyos ayon sa ibig nila, hindi ayon sa ibig ng Diyos, na ibig ipaliwanag na nilalaman ng banal na kasulatan. Kasi kapag pinaliwanag nila ito na ayon sa kaisipan ng Diyos, mawawalang material na bagay Kailangan dyan. Walang involved na economics, walang involved na yaman. Pero pag pinaliwanag nila ito, na ang ayon sa kanilang kaisipan at kalooban, mayroong may involved na bagay. Mayroong may involved na ekonomiya. Pero balikan ko po, kasi maraming naliligaw dito sa mahabang ito na binasa natin. May mga karakter dapat dito na dapat makita natin ng maayos. Una, iba yung alagad ni Juan, iba yung alagad ni Jesus. Dito sa simula, makikita nito natin yung concern, yung pagbibigay ng kamalayan ni Jesus, na mayroon siyang 12 alagad na tinatagubilinan. Bago niya iwanan o bago niya ito ay ilayo sa kanyang paglalakbay, may tagubilin sa tuwina. Doon nga sa mga nakaraan natin na nang suguin ni Jesus ang 12, marami siyang tagubilin na sinabi. Dito rin sa chapter 11 na ito, sa simula, nagtagubilin uli si Jesus. Hindi lang nakasaad dito yung mga tagubilin. Wala siyang nakalagay dito. Bago siya mangaral at magturo, marami siyang sinabi sa kanyang mga alagad. Hindi lang po nakasaad. Ngayon, mayroon kang igagugulat dito. Sa Jesus, bawat pagalingin niya, ang tagubilin niya sa tuwina, ay huwag sasabihin kung ano yung kanyang mga ginagawa, kung ano ang kanyang mga himala. Hindi po ba? Magbabasa niyo lahat, huwag niyong sa pagsasabi. Bakit? Nang ang mga alagad ni Juan, ang pumunta kay Jesus, kailangan makita po natin yung punto rito ng ating Panginoon. Nang pumunta kay Jesus, yung mga alagad ni Juan, ipinakita niya yung palatandaan. Sinabi niya lahat ang palatandaan. Kasi nagtanong yung mga alagad kay Jesus, yung mga alagad ni Juan, ang itinatanong yung verification. Tayo mahilig sa ganyan. Mag-verify muna tayo. Parang laging ganito. Sa halip, above, sa pananampalataya, ang una nating binibigyan ng diin
ang verifikasyon. Alamin muna natin yung ano ba talaga ang totoo. Ganyan po tayo bago tayo manampalataya. Dito, ang